Maganda tayong lahat, mga kapatid. Amen. Kaya agree ang lahat. Ibahin naman natin. Tanungin mo ang iyong katabi. Kumain ka na ba? Nag-breakfast ka na ba? Amen. Halata naman, mga kapatid, na kayo ay busog na busog. Hindi sa pagkain, kundi sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil sa ating pagpupurihan at pag-aawitan pa lang kanina, ay kitang-kita na yung energy level ng bawat isa. So, sa ating mga bisita, ang aming pastor ay nasa Pilipinas at meron kaming naka-assign na every Sunday, iba-iba yung preacher. So, we hope na every Sunday po kayong dadalo para mapakinggan ninyo ang bawat mensahe. Dahil napagkaisan po namin ng aming team ng 4 weeks ay New Life, New Year in Christ. At napakinggan nyo din last week ang mensahe ng ating kapatid na pinamagatang Embracing New Life in Christ. Last year, nung nakaraang taon, masasabi natin na napakaraming mga nangyari. Praise God! Nandito pa kayo. Amen! Still thriving, still serving the Lord, still attending the church service, and still hoping and believing God for the best. Amen! Sino ang naniniwala sa inyo na hindi natin matatawid ang taong ito kung hindi tayo sinamahan at pinagpala o pinagtagumpay ng ating Panginoon? Amen. Kahit sabihin natin na marami tayong mga pagpapalang natanggap, meron ding mga pagpapalo. Dahil ang mga pagpapalong ito ay mga pagdidisiplina at pagpapaalala sa atin na kung saan tayo ay napapawalay na sa presensya ng ating Panginoon. At natanong nyo na rin ba sa sarili nyo, bakit kaya hanggang ngayon ay buhay na buhay pa ako? Nandito pa kayo nakikinig, nakaupo at ang ganda-ganda nyo sa umaga nito. Dahil mga kapatid, meron pa tayong misyon. Or kung meron ka nang naumpisahan, meron pang nais ng ating Panginoon na ipapagawa sa iyo. Kaya nga ngayong umaga na ito, nais ko na sabihin sa inyo ang titulo ng ating message. Christ's Mission Made Possible. Ang ating passage ay mula sa Acts 9, 3-20, pero hindi na natin yan babasahin dahil mapapasadahan naman natin yan habang pinag-aaralan natin ang bawat main point. Shall we pray? Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat dahil kami po ay nagkatipon-tipon sa iyong pangalan. Itinataas ko po, Panginoon, ang aming serbisyo, ang aming pag-aaral ng iyong mga salita. Dalangin ko, Lord, pangunahan mo ako sa lahat ng aking sasabihin. Hinihiling ko din po, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pagkilos ng iyong banal na Espiritu. At sa lahat ng mga dumalo sa araw na ito, dalangin ko, Lord, na tabihan mo ang bawat isa. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakaalam kung ano ang mga pinagdadaanan ng bawat isa. Kaya nga po, Lord, katagpuin mo sila, Panginoon, habang ipinapahayag ang iyong mensahe. Dalangin ko, Lord, na tulungan mo ang bawat isa na i-tune in ang puso namin lahat, Panginoon, upang maging malinaw ang mensahe sa bawat isa. And this is all my prayer, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Familiar ba kayo sa yung pelikulang Mission Impossible? Na pinagbibidahan ito ng gwapong aktor na si Tom Cruise. At kung nakikita nyo ang ating larawan, ay larawan ito ng isang babae. Hindi ko nilagay ang isang lalaki. Para naman ang bawat isa sa atin ay makarelate. Nawala na. Parang bawat isa sa atin na makarelate. Alam nyo ba mga kapatid, tumatawag si Lord. May tumatawag yata. Alam nyo ba mga kapatid, na ang ating mission dito sa Hong Kong, hindi lang
Hindi lang trabaho, remit. Hindi lang siya trabaho part-time remit. Ang nais kong ipaalala sa inyo, we are on a mission. Meron tayong mission, mga kapatid. Amen. At meron din akong sasabihin sa inyo, kung yung Mission Impossible na ito, na napakagandang pelikula, kung titignan ninyo, kung napanood nyo na ito, ang ganda. Kung inyong titignan, parang napaka-imposible gawin yung bida, yung mga mission na binigay sa kanya. Pero napagtagumpayan niya lahat ng ito. Pero sa ngayong umaga na ito, hindi yan ang ating pag-uusapan. Pero meron akong ibibiga sa inyo. Na alam nyo ba, 2,000 years ago, meron pang higit na mas dakilang misyon ang nangyari. Ito yung isinugo ng Ama, ang kanyang bugtong na anak, na ang pangalan ang ating Panginoong Hesukristo. Amen. Gaya na lamang ang sinabi dito, sa verse Luke 19:10, "For the Son of Man has come to seek and to save that which was lost." Ang misyon ni Jesus ay napakalinaw, mga kapatid. Hindi siya dumating para sa kanyang sariling kapanganan, kundi upang iligtas ang mga nawawala. Sino nga ba itong mga nawawalang ito? Tayo yan. Pero praise God, dahil tinanggap mo na si Kristo, nahanap ka na ng Lord. Pero marami pa ang hinahanap ng ating Panginoon na nawawala. Sila na yung mga nagwawala doon saan man lupalop ng mundo, kaya nga hinahanap yon ng ating Panginoon. So, kaya nga mga kapatid, ito yung puso ng misyon ng Diyos. Yung pagliligtas, pagbabalik loob, yung pagbibigay ng bagong buhay. Amen. So, kung si Jesus mismo ay bumaba siya mula sa langit para sa isang misyon, yung kanyang misyon ay yung kaligtasan, ibig sabihin, lahat din tayo, dapat yung mga misyon natin nakaugat din sa kanyang layunin. Sabi nga dito sa John 6:38, "For I came down from heaven, not to do my own will, but the will of Him that sent me." Ito yung patunay na bumaba ang ating Panginoon mula sa langit, hindi para magbakasyon, hindi para gawin ang kanyang gusto, kundi ito pa rin ang kalooban ng Amang nasa langit. Kaya mga kapatid, ano man yung mission mo ngayong 2026, dapat naka-align yan sa layunin ng Diyos, yung magdala tayo ng kaligtasan. Pag bagong taon, ilan sa inyo ay nagsusulat pa kayo ng inyong mga New Year's resolution? At kung titignan natin yung mga pinaka-top 10 list ninyo sa inyong New Year's resolution, ay puro na lang mga pang-sarili. Magpapapayat ka na, mag-iipon ka na, puro na lang pangpaganda. Wala ka man lang makikita doon na paano ka kaya lalago sa Panginoon. Paano kaya mag-i-improve naman yung prayer life mo. Wala ka man lang nilagay doon. Puro na lang pansarili. And then dapat may nilagay mo din na dapat makapagdala ka din ng mga kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Kaya lang, puro na lang yung pagpapayat. No wonder, kalagitnaan pa lang ng taon, back to normal ulit. Back to only rice. Paano makakaipon? Order sa Pindudo. Order sa Taobao. Kaya wala ulit. Hindi na naman makakaipon. Kaya nga mga kapatid, sana ilagay natin yung top priority natin ang ating Panginoon sa ating list. At bilang isang mananampalataya, ang tunay na resolution ay yung matupad ang mission ng ating Panginoon sa buhay mo. Amen. For His glory, for the expansion of His kingdom. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang mission. Hindi ka lang taga-remit. Living without a mission
is a life without a reason. Ang buhay na walang misyon ay punong-puno ng konsumisyon. Bakit, mga kapatid? Kapag wala kang layunin, wala ring direksyon, at wala ding malinaw na destinasyon ang buhay mo. Gaya na rin pag sasakay ka ng isang bus na walang patutunguhan, na hindi mo man lang tinignan yung karatula na out of service, pero doon ka sumakay, pero namasahe ka na nga, tapos inikot-ikot ka lang hanggang inabot ka na ng gabi, wala ka lang patutunguhan yung bus na sinakyan mo. Nagsayang ka na nga ng pera, nagsayang ka pa ng oras, nagkaligaw-ligaw ka pa. Yung humihinga ka nga, pero wala namang patutunguhan ang iyong buhay. And sometimes you feel that your life is empty. Kahit na you have the means, pero wala namang meaning ang buhay mo. Kahit na sabihin mo, ikaw, meron kang mataba, na hindi yung katawan na, matabang bank account. Kahit sabihin mo na marami kang ipon, hindi yung bilbil mo, kundi yung mga naipon mo, mga na-invest mo sa Pilipinas. Hindi yun ang sukatan. Pero if you know, meron pa rin emptiness yung puso mo. Meron pa rin kulang. Natanong nyo na ba minsan sa Panginoon na, Lord, ano nga ba ang nais mo sa buhay ko? At hanggang ngayon ay buhay na buhay pa ako. Ano ba ang misyon na nais mong ipapagawa sa akin, Lord, para naman maluwalhati ka sa buhay ko? Na hindi lang ako taga-upo dito sa pag napupunta ako ng church service. I know, Lord, na may dakila kang layunin sa buhay ko, kaya nga nilikha mo ako. Naranasan nyo na bang tanungin ang ating Panginoon? Sabi nga sa John 17:4, sinabi ng Panginoon, I glorified you on earth, having accomplished the work that you have gave me to do. Si Jesus, 33 years old siya nung namatay siya. Masasabi natin na mission accomplished. Ang Panginoon, kahit na napakaiksi yung panahon na pananatili niya dito sa mundo, napakalinaw naman yung kanyang misyon. Kaya nga, kailangan maging malinaw sa atin na ang Diyos ang nagbibigay ng misyon at direction sa buhay ng bawat isa. Ang sa atin lang ay sumunod. Ito ay nagpapatibay din sa ating calling. Again, Jesus said, peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you. Ito yung commissioning ng ating Panginoong Hesus, kung paano siya ay sinugo ng Ama, tayo rin ay sinusugo niya. Nung umakyat ang ating Panginoon sa langit, nag-iwan siya ng utos sa mga disipulo niya. Mga kapatid, hindi natapos sa pag-akyat ng ating Panginoon ang misyon na yon, kundi umaandar yung utos na yon. Nagpapatuloy yon hanggang ngayon. 2,000 years ago pa yun pero hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin. Indeed, that Christianity is a movement. Tandaan natin, ang Kristyanismo ay hindi natatapos sa loob ng church. Kundi lumalabas tayo na naghahayag ng mabuting balita dahil nga tinagurian tayo na liwanag at asin ng mundong ito. Hindi yung patatawag ka lang na mananampalataya pag nandito ka sa church. Pag nasa labas, ibang-iba na yung gawa mo doon. Dapat ang isang mananampalataya ay naghahasik siya ng kabutihan, ng liwanag. Kaya lang magtataka ka na lang sa mga nakikita mo sa Facebook. Hindi mo mawari kung ano, mananampalataya ba ito o manananggal. Dahil paglabas niya, ibang-iba na siya. Naghahasik na siya ng dilim. Hindi na liwanag. Ang totoong Kristiyano ay may misyon.
Once you said that you have Jesus in your life, once you said that you accepted Jesus as your Lord and personal Savior in your life, boom, mission begin. Doon na nag-umpisa ang misyon ng isang Kristiyano. Pag tinanggap mo na si Jesus as your Lord and personal Savior ng buhay mo. Ilan sa inyo dito, tinanggap mo na si Kristo? Praise the Lord! Amen! At ilan sa inyo, kung hindi pa, ipag-pray kita mamaya. Kaya nga sabihin mo, kaya nga mga kapatid, ang bawat isa sa atin may misyon. Kaya nga sabihin mo sa iyong katabi, may misyon ka. Huwag kang konsumisyon. Ang tanong, alam mo ba kung ano nga ba ang misyon ng Lord sa iyo? And this morning, meron akong 3 puntos na ibabahagi sa inyo. At sama-sama natin sagutin ang mga tanong na ito. Paano nagiging posible ang mga misyon na ipinapagawa ng Panginoon sa ating buhay? Ano ang mga hakbang na dapat nating maranasan upang maisakatuparan ng kanyang layunin? Para ang mga bagay na sa tingin natin ay imposible, ay maging posible dahil sa kapangyarihan ng Diyos. So, ang unang puntos na ating pag-aaralan sa umagang ito ay yung hakbang na ito na dapat maranasan natin ay by an encounter with Christ. So, nagsisimula dito yung pakikipagtagpo kay Kristo. Yung maranasan at makilala natin siya. Gaya na lamang yung nangyari kay Saul. As he neared Damascus on his journey, suddenly a light from heaven flashed around him. He fell to the ground and heard a voice say to him, Saul, Saul, why do you persecute me? Who are you, Lord? Saul asked. I am Jesus, whom you are persecuting. He replied, Now get up and go into the city, and you will be told what you must do. Mapapansin natin na si Saul dito ay napakasigasig niyang hulihin ang mga mananampalataya. Kung nga iba-background check natin, sino nga ba itong si Apostle, si Saul? Later on, magiging ang pangalan niya Paul. Isang tao lang yun ha. Si Saul at si Paul, isang tao lang yun. So, siya ay isang Pharisee, mataas ang kanyang katungkulan. Phariseo siya, isa siyang mag-uusin. That time ay nag-spread na ang Christianity. Na kung saan ay, kung kikilalanin natin si Saul, siya din ang nagbigay ng pahintulot para batuhin si Stephen hanggang siya ay mamatay. Na kung saan si Stephen ang kauna-una ang martir na namatay sa kanyang pananampalataya. Humingi siya ng sulat sa high priest para hulihin ang mga mananampalataya. Kaya lang, on the road of Damascus, doon niya na-meet ang ating Panginoon. If you notice, as binanggit ang ating Panginoon, ang kanyang pangalan ng 2 times. Sa Bible, pag nababasa ninyo na mayroong mga words, mga salita doon na inulit-ulit, ibig sabihin, mayroong naispuntuhan yun. Diba, naalala ninyo, Martha, Martha. Abraham, Abraham. May bigat or may urgency yung mensahe. Pagpapakita din ito ng intimacy. At yung kay Saul, pagbibigay ito ng warning at pagko-correct sa kanya dahil sa kanyang maling gawain. At pagpapakita din ito, yung pag-inulit-ulit, yung compassion, a gentle reminder, parang yung kay Martha, Martha. The men traveling with Saul stood there speechless. They heard the sound but did not see anyone. Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing. So they led him by the hand into Damascus. For 3 days he was blind and did not eat or drink anything. So minsan, kinakailangan pa tayong i-stop ang ating Panginoon para ma-redirect yung ating way, yung buhay natin.
Nakita natin na nabulag si Saul dito. Na yung dating malakas at makapangyarihang tao ay naging hopeless na siya. Naging dependent na siya sa kanyang mga kasama dahil hindi na siya makakagalaw ng sa kanyang sarili lang. Kailangan ng someone na mag-aakay sa kanya. Yung pagkabulag dito ni Saul, hindi pahirapan. Hindi para siya ipahirapan, kundi para ipakita na mali yung direksyon na kanyang tinatahak. Na mali ang kanyang pinaglalaban. The greatest tragedy is not death, but life with the wrong purpose. Ganon tayo mga kapatid, kapag nasa maling daan tayo, wrong priorities, wrong relationship, wrong pursuit, nag-i-intervene ng ating Panginoon. Minsan yung intervention na yun ng Panginoon, minsan nakakaranas ka ng mga circumstances, mga problema o mga pangyayari sa buhay mo na it seems you feel that you are now at the end of the rope. Yung mga matinding mga pagsubok na pinagdadaanan mo, ay hindi mo pala alam, nag-i-intervene na pala ang Panginoon sa iyo. Inaalaw minsan ng ating Panginoon na mangyari yung mga ganitong moment ng pagkabulag, not physically, sa buhay ng isang mga Kristiyano. Ito yung pagkabulag na tinutukoy dito, yung nasa hopeless situation ka ng buhay mo. Inaalaw yan ng ating Panginoon para baka ito na yung time na ikaw ay tatawag sa ating Panginoon o para i-acknowledge mo siya as Lord and personal Savior ng buhay mo. Amen. Just like Saul, he acknowledged Jesus nung na-encounter na niya on the road of Damascus. Yes. That Jesus is Lord. Amen. So, yung by an encounter with Christ, ito yung maging turning point natin para makita mo yung right purpose ng Panginoon sa buhay mo. Imagine with me kung iisipin ninyo yung ganong uri ng tao na si Saul, na mamamatay tao siya, nanguhuli ng mga Kristiyano, yung mga pababae man or lalaki, walang exempted. May pag-asa ba itong maging Christian? May gagamitin ba siya ng Diyos kung sakali man? The same question, pag naiisip mo yung tao na nagbibigay sa iyo ng kabigatan. Example, yung asawa mo, may pag-asa pa kayang magbago itong asawa ko na ito? Nakakatuyo ng dugo. Sasabihin mo siguro, peste siya ng buhay ko. Mayroon akong naririnig sa mga ganyan, nung tumatawag sa MTR, sinasabi nilang peste yung mga asawa nila. Ang daming mga bisyo. Sino nga naman kasi ang hindi magagalit? ABS, ang bisyo ng kanyang asawa. Alak, babae, scatter. Mahilig sa sugal. Mahilig sa sugal. Inuubos niya yung mga remittance mo. Lahat na nga lang yung mga remittance mo na pupunta sa kanyang bisyo. Mga kapatid, huwag nating tignan ang iyong asawa o sino man yung miyembro ng inyong pamilya. Ang tignan mo ang Panginoon. No, once na-encounter nila ang ating Panginoon, sukdulan man ang kanyang kasamaan, pag nagkaroon siya ng divine encounter sa ating Panginoon, ang sukdulang kasama niya, pag na-meet niya yung sukdulang biyaya at habag at pagpapatawad ng ating Panginoon, magbabago yan! Amen! Hallelujah! Huwag mo sukuan kung sino man yung tao na yon. From being ABS, magiging CBN na yan. Christian born again na. Amen! Hallelujah! Sabi nga ni Billy Graham, many people are trying, itagalog natin para mas maganda. Maraming tao ang nagsisikap gawin ang tama, pero sa maling paraan. Si Kristo Jesus lamang ang makapagbabago ng ating sigasig upang matupad ang kanyang misyon. The same like kay Saul, na yung kanyang napakasigasig niyang maglingkod sa kanyang reliyon.
mali naman yung kanyang pinaglalaban. Pero nung na-encounter na niya ang ating Panginoon, biglang nagbago ang kanyang direksyon at ang kanyang buhay. And then pinapaalala din sa atin dito sa Proverbs, may daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Kung inyong titignan, di ba, si Saul, na parang ito yung the road of Damascus, mali yung kanyang tinatahak na daan. Mali ang kanyang mga pinaglalaban sa buhay. Ito din yung, pero sa mata, yung pinaglalaban ninyo, nakala niya tama. Pero sa mata ng Diyos ay hindi tama. Yung parang kamatayan, yung spiritual death. At ito din yung mga bagay na kung saan ay nakakahadlang din sa buhay ng Kristiyano. Yung sinasabi na lagi nating naririnig, trust yourself. Yung masyadong tiwalang-tiwala at believe na believe sa kanyang galing at sa kanyang sarili. Na hindi na siya humihingi ng guidance sa ating Panginoon. Kaya ko na to, hindi ko na kailangan mag-pray. Delikado yan, kapatid. Akala mo, kaya mo, pero sa dulo pala yun, ikapapahamak mo. And then, isa din to, follow your heart. Ito ang mahirap na tumama sa puso ng mga Kristiyanong dalaga, mga single. Minsan din may yung mga feeling single. Yung ginagawang batayan ang damdamin kahit na may red flags. Sabi ng salita ng ating Panginoon, do not equally yoke to the unbeliever. Pero ikaw, pinaglalaban mo pa rin kay leader mo. Leader naman, pagbigyan mo na ako, 46 na ako. Ngayon lang ako nagka-boyfriend. Sabi ni leader mo, kapatid, hindi siya Kristiyano. Di ba sabi ng Lord, do not equally yoke to the unbeliever? Sabi mo, talagang pinaglalaban mo yung nakilala mo sa Facebook. Hindi leader, sinabi niya, Kristiyano siya. Look na ang pangalan ni Kristiyano. Sabi naman ni leader, kaya nga look ang pangalan dahil lulukuhin ka lang. Luko-luko yan. Huwag kang magpapaniwala dyan. Masasaktan ka lang. Yan ang mahirap, kapatid. Yung kapag puso na ang usapan, kapag tumibok na ang puso, wala nang magagawa, kundi sundin ito. Charan-charan. O sa kakanta ka pa. Charan. O. Ayan, after 3 months. Ayan. Charan-charan. Umiiyak ka na. At yan, live freely. Yung wala ka nang pakialam sa iyong spiritual discipline. Yung gusto mo lang yung comfort and convenience. Minsan, akala ng ilan ay practical ang magtrabaho tuwing Sunday. Sa iyong pananaw, blessing. Dahil makakaipon ka, madadagdagan yung ipon mo. Pero kapatid, unti-unti nang na nawawala na yung spiritual nourishment mo. Nangangayayat na ang espiritu mo, kapatid. Hallelujah! We need rest. Kaya nga binigyan tayo ng Hong Kong government ng isang araw ng pahinga. Kailangan din nating magpahinga, kapatid. Ang Panginoon nung nilikha niya ang mundo, nagpahinga nga siya eh. Tayo pa kaya? Na halos 24 hours ang ating trabaho. Yung ang ganda-ganda ng ating pag-aawitan dito. Ang saya-saya, di ba? Yung nagwo-worship ka dito. Pero ikaw na nag-part-time kay amo mo, andun ka nakikipaglaban ka sa kusina. Nagpiprito ka kung ano-ano. Hindi mo na-enjoy yung araw mo. Kung may kita ka nga, pero pagod na pagod ang sarili mo. Baka mapapadali yan ang rest in peace mo. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga yung ma-encounter natin ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Huwag kayong magalit. Tingnan mo nga yung
katabi mo, baka duguan na. Sunday is non-negotiable. Amen. Kasi nga, pag nabibigla na lang kami pag Sunday, ang dami yung mga nakasulat sa schedule ng mga leaders. Magtataka na lang kami, bakit yung mga ilan doon na nakasulat, hindi naman dumating. Mamaya. And then, yun nga, napakahalaga yung ma-encounter natin ang ating Panginoon. Si Saul was stuck, nabulag siya, pero na-redirect ang kanyang buhay. Amen? Kaya nga mga kapatid, hindi sapat yung sarili nating karunungan. Kailangan natin yung personal encounter natin kay Jesus Christ para makita natin yung daan. And without Christ, daan ng tao, ending nito, death. With Christ, encounter that transform and making the impossible possible. Tanging ang Diyos lamang ang makapagbabago ng puso ng taong nagre-rebelde laban sa Kanya. Kahit gaano ka-logical ang ating mga argumento o kasidhi ang ating mga pakiusap, wala itong magagawa kung hindi ihahanda ng Espiritu ng Diyos ang daan. So ang ibig sabihin nito, na kahit gaano ka-logical o kaganda yung ating mga argumento, o kahit gaano kapani-paniwala ang ating mga ibinapaliwanag, kung yung kausap natin ay yung kahit kaganda yung mga pinapaliwanag natin, hindi nito kayang baguhin yung puso ng taong ito nang ayaw sumunod sa ating Panginoon. Halimbawa, kaya kanina, lagi nyo na lang naririnig dito sa pulpit that Sunday is non-negotiable. Na mas mahalaga ang Sunday worship kaysa part-time. Pero kung sarado yung puso ng taong nakikinig, hindi niya tatanggapin yan. Kahit gaano pa kaganda yung paliwanag mo, minsan yan ang talim ng tingin niya sa'yo. Minsan nagagalit pa sila sa'yo. Hindi mo ako naiintindihan. Sabi nila, lagi silang nagdadahilan. Sabi nga dito, only God can change the heart. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari lang yan kapag ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagbukas sa mata ng puso ng tao. Katulad ni Saul. Hindi siya napaniwala ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng kanilang mga argumento. Hindi nagbago ang kanyang pananaw. Na kahit na naririnig na niya mula sa kanila na ang ating Panginoong Hesus ay nabuhay muli, na si Jesus ay totoong Diyos. Hindi niya pinaniwalaan yon. Pero nagbago lang ang lahat nang siya na mismo ang nakatagpo ng ating Panginoong Hesukristo sa road of Damascus. Kaya nga mga kapatid, napakahalaga yung encounter natin kay Jesus dahil ito yung nagpapabago sa puso at buhay ng isang tao. Hindi mo mai-share ang isang bagay kung wala ka. Paano ka sasabak sa isang misyon kung hindi mo naranasan si Jesus sa buhay mo? Gaya na lamang, halimbawa, gusto kong mag-share ng 1,000 kay Sister Julie. Hindi ako makapag-share sa kanya dahil wala ako nun. Pero meron akong $10 dito sa bulsa ko. Pwede kong i-share sa kanya to. Kasi nga meron ako. The same din yung faith natin kay Jesus. Na once na naranasan mo yung pagpapatawad ng ating Panginoon, pag naranasan mo yung biyaya at habag, yung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo, pag naranasan mo na binago ka ng Diyos, pwede mo yung i-share sa tao. Kasi nga naranasan mo siya mismo. Kaya nga napakahalaga sa atin na ma-encounter natin si Jesus para ikaw ay ma-share mo din sa tao na wala pang relasyon sa ating Panginoon. Amen. Now,
Let's move on to number 2. Hindi natatapos ang journey ng isang Kristiyano sa encounter with Christ. Kailangan din natin yung pangalawang hakbang na ito para maging posible yung misyon. By encouragement from faith community. In Damascus, there was a disciple named Ananias. The Lord called him in a vision, Ananias. Yes, Lord, he said. He answered. The Lord told him, go to the house of Judas on Straight Street and ask for a man from Tarsus named Saul. For he is praying in a vision. He has seen a man named Ananias come and place his hands on him to restore his sight. So, sino nga ba itong si Ananias? Siya ay isang ordinaryong mananampalataya na masunurin siya sa tinig ng ating Panginoon. Kung ating susuriin, bakit kaya, tingnan ninyo, pansinin ninyo, napaka-kumpleto yung details at information ang binigay ng ating Panginoon. Mahalaga ito dahil inuutusan siya ng Diyos na gumawa ng isang matapang at mapanganib na misyon. Kailangan ni Ananias ng katiyakan na si Lord nga ang nakikipag-usap sa kanya. Kasi nga, yung katatagpuin niyang tao, mamamatay tao. Kaya nga nandun si Saul, para hulihin niya ang mga Kristiyano doon. But Lord Ananias answered, I have heard many reports about this man and all the harm he has done to your holy people in Jerusalem. And he has come here with authority from the chief priests to arrest all who call on your name. And then dito nagkaroon ng hesitation ngayon si Ananias. Natural lang naman kapatid na makaramdam siya ng ganong takot. Kasi nga si Saul nga manguusig. Mga kapatid, baka iniisip mo na maliit lang yung role mo dito sa church o sa ating kapatiran. Pero tignan ninyo, gaya ni Ananias, isa lang siyang ordinaryong mananampalataya. Pero kapag handa kang sumunod sa utos ng ating Panginoon, magiging daluyan ka ng pagpapala. Amen. Kagalingan at direksyon ng Diyos sa buhay ng iba. Amen. Hindi yan sa posisyon, kundi nandiyan yung pagsunod natin sa ating Panginoon. True. Minsan dumadating din sa point natin na kinakausap din tayo ng ating Panginoon. Invite mo siya. Message mo siya. Kinakausap ka ng Lord. Invite mo yung kabatch mo sa church niyo. Ayaw kong invite yan, Lord. Balita ko, mangungutang yan. Hindi siya nagbabayad ng utang. Minsan, we are like Ananias. Nakikipagtawaran pa tayo sa Lord. Pero kapatid, once na yung mga simple lang na pag-message mo sa isang tao, yung simple na pag-ask mo, sister, baka mayroong kang prayer request. Siyempre, yung tao na yun, na wala pang relasyon sa Panginoon, magtataka na siya. Malay mo, ito na yung magiging turning point niya ng kanyang pananampalataya. Kaya napakahalaga yung pagsunod natin. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayon nakikita natin na malapit na ang araw ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na malapit nang darating ang Panginoon? Amen! Amen! Totoo nga naman kasi marami na nga tayo naririnig na mga nangyayari ngayon sa mundo, yung mga unti-unti nang natutupad yung mga propesiya sa Bible. Pero bakit kaya, kung talagang totoong na malapit na darating ang ating Panginoon, ay dapat
Marami tayo ngayon eh. Dapat may second service tayo ngayon. Bakit yung mga iba-iba pa rin yung mga priorities nila? Bakit kaya magtataka ka na lang pag Sunday? Ang daming mga lumalabas na mga sakitis. Bakit kaya pag Sunday, ang daming mga lumalabas na mga excuseitis? Pag Ilocano, pambaritis. Ang dami mong mga ina-excuse. Magtataka na lang si leader mo, hindi ka na naman dadalo kasi nilagnat ka. Tapos next Sunday, sumakit yung paa mo, yung ingron mo. Next Sunday, hindi ka na nawawalan ng sakit. Ang dami mong excuse. Alam niyo, sabi nga sa Hebrew, napakahalaga yung na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon. Kundi palakasin natin yung loob ng isa't isa. Yung faith community na sinasabi, ito, faith community. Yung cell group mo, yung mentor mo. Yan, ay malaking tulong yan para sa iyong paglago, spiritual. Huwag mong iitsapera na ang mga faith community na ito dahil malaki ang naitutulong sa atin. Lalo na malayo tayo sa ating mga mahal sa buhay. Dito tayo na nag-grow. Dito tayo na-nurture sa salita ng Panginoon. Dito tayo na-equip. Dito tayo na-encourage. Tignan mo nga yung katabi mo kung na-encourage ka nga. Amen. Di ba pag may problema ang bawat isa sa atin, andyan yung mga leader ninyo, andyan yung mentor mo na laging nakaalalay sa'yo sa prayer. Kaya nga, malaking tulong yung cell group at saka mentoring. Mahalin ninyo ang yung mga leader at mga mentor. Sana hindi kayo ito. Paano tayo magiging close? Kung after worship service naman, umaalis ka naman agad. Mga mentor and mentee, tignan nga ninyo yung mentee ninyo. Amen. No wonder. Ito yung si, kawawa naman si leader. Hinahabol niya si mentee. Hinahabol niya si adherent, si member. Kasi para siyang para siyang flash na bigla na lang nawawala. Yung closing prayer pa lang ha, yung nasa harapan, magkatabi sila ni leader. Pagbulat ng mata ni leader, nandun na sa MTR. Ay leader, nag-pick up ako dito sa Central. Ang bilis. Para siyang miyembro ng ninja. Di ba yung ninja, bigla na lang siyang naglalaho? Mga kapatid, hindi pwedeng one-way ticket lang ang ating attendance. Hindi pwede ito parang MTR na e-exit ka agad. Kapatid, after ng service, meron pang DMM na mangyayari. Meron pang mga DMM, Bible study, yung i-check ni mentor kung nagsulat ka ng iyong reflection. Kahabagan nyo naman ang inyong mga mentee. Ginagawa nyo ba yung task na pinapagawa niya? Itong si mentee, ito yung laging nag-a-absent. Ito yung laging nagsisin mode kay mentor or kay leader. Ay, attend ka ba? Sin mode. Magtataka na lang si mentor, oy, surprise! Dumating din siya, praise God. Imagine, pagkatapos ng service, may kapatid na gustong kumausap sa'yo para i-mentor ka, ganito ang gawin mo, ganito ang mag-pray. Yung pinupush ka, na binibigyan ka ng kalakasan, na, kaya mong mag-opening prayer, kaya mong mag-closing prayer, kaya mo yan. Kasi ang mga leader, sila yung nakakakita ng potential ng mga nasasakupan nila. Minsan pinupush ka ay alam mo magaling kang sumayaw. Wow! Alam mo, maganda yung boses mo. At si leader din na nagsasabi, ay, hindi ka pwede. Alto ka eh. Ala sa tono eh. Sing lang tayo, parang ganon. Bunga na gusto magpaalaga at sa ayaw magpaalaga. Without shepherd, nakikita natin, ito yung mga ayaw magpamenti.
may sariling mundo. Magre-reply lang siya hanggang gusto niya. Yung sinasabi niya kay mentor, busy ako, leader o mentor. Hindi ako pwede sa ganitong oras, pero nanonood pala siya ng Korean drama. And then ito din, ito yung laging nag-a-absent. Ito yung laging nalilate. Ito yung laging, may reason naman yung mga nililate ha. Don't get me wrong, kasi mayroon talaga yung mga pinapalabas sila ng kanilang amo na very late na kahit gugustuhin nila. And then ito naman, siya yung masipag na sulat ng kanyang reflection. Siya yung masipag na mag-attend ng service. Siya yung masipag na gumawa pag na-assign siya sa DMM, talagang excited siya. Tignan mo nga yung katabi mo kung with shepherd yan o without shepherd. Meron akong ikukwento. Meron 3 nagpabautismo. May 3 nagpabaptize. Praise God, sa tagal-tagal na minementor sila, wow, na-encourage din sila magpabaptize. Amen. Yung una, dahil sa kanyang kagalakan, very, siya, nung tinubog na siya ng kanyang pastor, at dahil sa kanyang kagalakan, ay sumigaw siya ng, I can do all things through Christ who strengthen me. Wow, yung kanyang mga cell group, mga kasama, palakpakan. Ay, yung pangalawa naman, excited na rin siya matutubog sa tubig. Dahil nga ganun talaga pag ibabaptize ka, hindi yung tinutulak ka na, makikita mo talaga yung kagalakan. Yung pangalawa na, and then nung aahon na siya sa tubig, sumigaw din siya, hindi siya patatalo. Meron din siyang na memory verse. Siya yung masipag, with shepherd siya di sumigaw din siya ng The Lord is my shepherd, I shall not want. At yung pangatlo na, medyo kinakabahan na siya. Dahil siya siguro yung laging absent ng pagdiyan Siya siguro yung laging nag-a-absent sa service. Pero, doon na siya sa tubig. Hindi na siya pwede makatras. Siyempre, hindi rin siya pwede, dapat mayroon akong masasabi. Nag-iisip siya ng mga memory verse. Wala talaga siyang na memory verse. Ito na. Wala nang katrasan. Tinubog na siya ng pastor. Di sumigaw din siya. Merry Christmas! Pamihira. At least may nasabi. Yung leader na niyang hiya. Sana, sa next baptism natin, walang sisigaw ng Merry Christmas. O baka naman Happy New Year. Amen. Mga kapatid, kaya nga napakahalaga yung may nagme-mentor. Tinuturuan tayo sa salita ng ating Panginoon. Ito yung ating training ground sa ating cell group. Carry each other's burden, and in this way you will fulfill the law of Christ. Ang cell group ay hindi lang siya fellowship or bonding, kundi ito yung pagdadala din ng pasanin ng bawat isa. Diba, yung may problema ka, andyan yung mga kasama mo sa cell group, nag-i-encourage sa'yo, naka-back up sa'yo ng prayer. Kapag may nahihirapan sa kanilang mga trabaho, kapag nag-i-struggle sila sa kanilang pagluluto, lagi yan, sister, tulungan niya ninyo ako. Paano magluto ng kalapati? Ayan, may mga kasama naman na magagaling sila sa cooking. Sister, paano magluto ng ganito? Nilagang iklog. Di yun na. Di ba ang ganda? Yung gano'n na merong nagbaback up na mga kapatiran natin. Ganito ang gawin mo. Tignan mo kung baka may crack yan. Di ba? Ang galing. Kapag, ito pa. Kaya nga mga kapatid, 2 people are better off than 1, for they can help each other succeed.
If one person falls, the other can reach out and help. But someone who falls alone is in real trouble. Kaya nga napakahalaga yung mga mayroong minay-mentee, yung mga mayroong kayong mentor. Praise God, kasi nga mayroong nakaback up sa iyo sa panalangin. Huwag mo silang isin mode. Pagkakataon mo na to kapatid, pasalamatan mo siya. Amen. Kaya nga maraming naghihintay minsan na mga leader o mentor doon sa may pintuan na kasi minsan sumisibak ka na. Hindi mo naman, mamaya, si mentor mo. Amen! Now, let's move on to number 3. Number 3 na, sabi mo sa katabi mo. By enablement of the Holy Spirit. Then, Ananias went to the house and entered it. Placing his hands on Saul, he said, Brother Saul, the Lord Jesus who appeared to you on the road as you were coming here has sent me so that you may see again and be filled with the Holy Spirit. And he could see again. He got up and was baptized. And after taking some food, he regained his strength. Saul spent several days with the disciples in Damascus. At once, he began to preach in the synagogues that Jesus is the Son of God. Ngayon, pinatong ni Ananias, sumunod si Ananias sa ating Panginoon. Pinatong ng kamay ni Ananias kay Saul bilang tanda ng pagpapagaling at pagtanggap ng biyaya. At pagkakaloob ng banal na espiritu na siyang magbibigay ng kapangyarihan kay Saul sa kanyang misyon. Si Saul ay dating nagbabalak na magpatong ng mararahas na kamay sa mga tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. Now, isang disipulo na ang nagpatong sa kanya ng kamay, mapagpagaling na kamay sa kanya. Nakita natin dito na tinawag na siyang Brother Saul. Ito ay tanda na siya ay kabilang na sa kanilang. Kapatid na sila ng pananampalataya. And nagpabautismo na rin siya. He got up and was baptized. Alam niyo ba ang baptism? Noong sa panahon ng mga apostle, hindi rin basta-basta. Once na you said that, kaya magpabaptize na ako, para mo na rin sinasabi, I am willing to die with Jesus. Kasi once nagpabaptize ka, para ka na rin nagpipirma ng iyong death warrant. Kasi nga that time ay nasa height sila ng persecution. Kasi nga once you identify yourself as the follower of our Lord Jesus Christ, nanganganib na ang buhay mo. Tapos magpapabaptize ka pa, you are now in danger. Pero tignan mo ang mga tao nun, kahit na gano'n, nasa height sila ng persecution, hindi sila natatakot. Mamatay man, matapang sila, i-declare sa lahat na sila ay mananampalataya na ni Kristo. Tayo ngayon, pahirapan pa. Maglilimang taon ka na hindi ka pa nagpapabaptize. Tinubuan na ng ugat ang leader mo. Then, hindi lang binalik ang kanyang paningin, kundi napuspos din siya ng banal na espiritu. Ito yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo nung siya ay bago akyat. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Ang kapangyarihan ito ay hindi para sa ating personal na comfort. Ito ay para maging witnesses tayo of Christ. Saan? Sa Jerusalem. Napakalayo naman. Ang Jerusalem na tinatawag dito, ito yung local mission. Yung family circle natin. Sila ang mission natin.
Judea, ito yung tinatawag na regional mission, yung mga kapwa kababayan mo. Samaria, ito yung cross-cultural mission. Ito yung mga tao na iba yung kanilang background. Sila din yung mga kaaway. And then, end of your global mission. Ang Acts 1:8 ay ito yung final instruction, our mission briefing ng ating Panginoong Hesus bago siya umakyat sa langit. Parang sinasabi ng ating Panginoon, hindi nyo kayang gawin ang misyon ng sarili nyong lakas. Kailangan ninyo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu na siyang magbibigay sa inyo ng boldness, ng courage, ng wisdom at kalakasan para mag-testify sa aking pangalan, sabi ng Panginoon. Dahil ang Holy Spirit parang inihahalin tulad yan sa isang sasakyan ng makina. Yung makina ng sasakyan. Kahit gaano yan kaganda yung kotse, kung wala naman yang makina, hindi yan aandar. The same din yung banal na Espiritu. Kahit gaano kaganda pa yung mga plano natin, kung wala yung kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi yan magpo-prosper. Hindi yan gagalaw. Pero once na sa iyo ang banal na Espiritu, kahit ordinaryong tao yan, ay magiging extraordinary witness yan ng ating Panginoon. Amen. Amen. Alam nyo ba, noong panahon ng mga apostle, yung sinasabing witness dito, ay ibig sabihin yung handa ka nang tumayo para kay Jesus kapalit ng iyong buhay. Kasi nga noon, maraming mga Kristiyano ang pinapatay, pinapahirapan, at kinukulong dahil nga nag-testify sila sa patungkol kay Jesus. So kapag sinabi mo, I am a witness of Jesus, para mo na rin sinabi ng I am willing to die for Jesus. Gaya din yung baptism. Sa Pilipinas, kung pansin ninyo, maraming mga kaso, mga pending cases na hindi man lang mabigyan ng katarungan dahil nga sa kakulangan ng mga witness. Takot silang ma-involve. Ayaw nilang mag-witness sa isang krimen. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na Witness Protection Program. Kasi nga napakadelikado nga naman ang mag-witness ka sa isang krimen, lalo na kung malaking tao ang babanggahin mo. Ito talaga, ang mga Kristiyano noon, talagang nanganganib sila sa ang kanilang buhay. Pero they are willing to witness. Delikado man mag-witness para kay Jesus, pero hindi nila alintana yon yung banta ng kanilang buhay. Pero once na yung kapangyarihan na ito yung kagandahan pag nasa iyo yung banal na Espiritu, bigla ka na lang tatapang. Na nagkaroon na sila ng tapang na magsalita at tumayo sa katotohanan. Naalala nyo ba si Peter? Yes. Diba dati siyang natatakot din. Dininay niya ang ating Panginoong Hesukristo ng 3 beses. Yes. Dahil nga ayaw niyang madamay nung tinanong siya kung kasama din siya ni Jesus. Isabi ng ikaw kasama niya. Hindi, Ilocano ako. Bisaya yun lang natin dahil nga, ayaw niya baka din siya, ikukulong din siya, papahirapan din siya, gaya yung ginagawa nila kay Jesus. Yes. Pero yung time na sa Pentecost, natanggap ng mga disipulo, yung mga kasama nila doon sa loob, na natanggap nilang banal na Espiritu, ay bigla na lang silang tumapang. And then nung naririnig nila yung mga tao, di ba, nag-speaking in tongue na sila, ay itong mga taong ito, ay umagang-umaga, lasing na sila. Ayan si Peter, hindi siya papayag na sasabihin silang lasing. Di sabi niya, mga kapatid, hindi kami lasing. Umagang-umaga pa lang. Ay doon na, nag-preach siya. And 3,000 mahigit ang mga nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo dahil sa tapang na nanggagaling sa banal na Espiritu. Amen. Amen. Kaya mga kapatid, tayo rin hindi natin kayang mag-serve o mag-share ng banal na salita ng ating Panginoon sa ating sariling galing at lakas. Kailangan pa rin natin ang tulong ng banal na Espiritu. Kaya nga lagi ninyong naririnig, yung sabi nga niya na
not by might, nor by my power, but by the Spirit of God. Kailangan mong i-acknowledge ng banal na Espiritu ang siyang nagga-guide, ang siyang nagsasalita. The Holy Spirit is the one who draws. Siya yung humihila sa puso ng tao kalapit kay Jesus. Yes. Parang yung trabaho ng Holy Spirit ay magnet. Imamagnet na, nag-aanyaya siya. Siya din yung nagko-convicts. Siya yung nagpapakita ng kasalanan. Hindi para ikaw ay mag-guilty, kundi para ikaw ay mag-repent. Yung halimbawa, ikaw ay nakapulot ng pera, sa loob naman ng pamamahay ng iyong amo, blessing, hindi yan blessing. Kay amo mo yan. Ang trabaho ng Holy Spirit, iko-convict, hindi mo yan pera. Ikaw nakikipagtawag, pagbili ko ng polo pao. Hindi, ibalik mo yan sa amo mo. And now, yan ang trabaho ng Holy Spirit. Iko-convict tayo na hindi tama yung ginagawa mo. Yes. Kung meron kang ginagawa ngayon na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon, ang Holy Spirit ang bubulong sa iyo. Hindi tama yung ginagawa mo. May asawa kang tao. Hindi ka kaanal. Meron ka ng relasyon. Buhay na buhay pa yung asawa mo. Convinced. Siya yung nagbibigay ng katiyakan na si Jesus ang the way, the truth, and the life. At siya din ang nag-equip. Siya yung nagbibigay ng mga spiritual gift. Yung boldness, wisdom, para tayo makapaglingkod tayo ng maayos. Amen? Ngayon mga kapatid, matapos nating makita na ang banal na Espiritu ang nagbibigay ng kapangyarihan. Now, handa na tayong tumugon sa Great Commission. Dahil sa enablement of the Holy Spirit, sabi nga dito, ito na, ready na tayo. Therefore, go and make disciples of all nations. So, go meaning intentional yan. Kaya nga minsan, yung mga ginagawa ng mga Vital Group, nag-i-evangelize sila sa ibang lugar. Hindi lang nandito sa church. Kasi nga intentional yung make disciples. Kailangan natin na i-share ang banal na salita ng Panginoon. Yung dito make disciples, ito na yung mag-i-invest ka ng time, prayer, effort, at pagtuturo mo sa kanila, pag-nurture mo sa kanila, sa salita ng ating Panginoon, na sila ay lumago sa kanilang pananampalataya. Darating din yung time, ang inyong mga disciples, mga mentor and mga leaders, ay magiging mentor na rin sila. And then, kayo na mga mentee, darating din yung araw na meron na rin kayong i-mentor. Magpa-viral yan. Matawag doon. Sunod-sunod na yan. Kaya nga, training ground nyo yan. Dito kayo matututo sa inyong mga mentor, sa inyong mga leaders. Amen. And then, yung baptizing them, ito na yung sinusimbolo dito, yung bagong buhay. Ito yung tanda nila ng pagtatalikodan nila sa kanilang dating buhay at pagsisimula sa bagong buhay na kay Kristo. Ito yung public declaration na pinapakita sa lahat na sa kabila na sila ay pamilya na ng ating Panginoon. And then teaching them to obey everything I have commanded you, sabi ng Panginoon. Hindi lang yung knowledge ang ating ituturo sa kanila, kundi yung pag-obey din sa salita ng ating Panginoon. Dahil ang discipleship ay hindi lang natatapos sa pagtanggap kay Kristo. Kailangan din silang turuan sumunod ng lahat ng utos ng ating Panginoon. So, ang mission natin ay hindi lang sila ay ma-convert, kundi yung maging obedient sila as a follower of our Lord Jesus Christ. And now, ito yung napakaganda sa lahat, yung the promise. May promise dyan ng Lord na habang ginagawa natin ang kanyang utos, surely, I am with you always to the very end of the age.
Sasamahan tayo ng ating Panginoon sa ating misyon. Amen! Hallelujah! Kaya nga huwag tayong mag-atubili na gawin ang mga pinapagawa ng ating Panginoon sa buhay natin. Go! Sabi ng Lord. May tanong ang Diyos ngayon sa umagang ito sa bawat isa sa atin. Sa kabila ng inyong mga narinig kanina, ang tanong ng Lord, whom shall I send? Sino ang isesend ng Panginoon? Then I heard the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us? And I said, here I am. Send me. Sa Isaiah yan. Nang makita niya yung kabanalan ng ating Panginoon, na marinig niya yung tawag niya sa kanya, hindi na siya nagtanong kung saan siya dadalhin, kung saang lugar siya dadalhin, kung gaano kahirap yung kakaharapin niya doon sa misyon na yon, at kung sino yung magiging kasama niya. Ang sagot ni Isaiah dyan ay simple lang, pero makapangyarihan. Here I am, send me. Paano ka tumugon, kapatid? Here I am, dinakma mo. Yung kamay ng katabi mo, send her. Kapatid, tayong lahat ang tinatawag ng ating Panginoon, hindi lang yung katabi mo. Amen. Hallelujah. Ito rin dapat ang maging tugon natin ngayong umaga. Sa harap ng misyon, sa harap ng harvest, sa harap ng kakulangan ng mga workers, tayo ay tinatawag ng Diyos. At handa ka bang sabihin, Lord, ako na. Gamitin mo ako. Send me. Ito ba yung isasagot niyo sa ating Panginoon sa umagang ito? Yes. Amen. Okay. Tayo pong tumayong lahat at ating awitin ang ating altar call. Yes, Lord. Hallelujah. Let your rain fall upon us, oh God. Hallelujah. 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 Sa umagang ito, kapatid, narinig niyo ang mensahe ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kapatid, may plano, magandang plano at layunin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Kaya lang, kapatid, hindi mo magagawa ang misyon na ibibigay sa iyo ng Panginoon hanggat wala ka pang tunay na relasyon sa ating Panginoon. Sa araw na ito, kung you know in your heart na kinakatagpo ka ng Panginoon, meron kang mga pinagdadaanan sa buhay, mga pagsubok, mga challenges, na alam mo parang di mo na kayang kaharapin ito. Kapatid, baka nasa moment ka na ini-encounter ka na ng Panginoon. Nais ng Panginoon na isuko mo ang buhay mo sa Kanya. Lahat din ng mga problema, mga kinakaharap mo, mga pagsubok sa buhay mo, nais ng Lord, ibigay mo lahat yun sa Kanya. Pinakatagpo ka ng Panginoon, kaya ka nakakaranas ng mga ganong sitwasyon ngayon sa buhay mo dahil nasa moment ka na ini-encounter ka na ng Panginoon. I'm challenging you mga kapatid, kung ito ay kinausap ka ng Panginoon kanina at you know in your heart na meron kang pinagdadaanan, I want to pray for you. Itaas mo lang yung kamay, don't mind yung mga mga katabi mo. Isipin mo ang Panginoon nandito sa ating kalagitnaan. Nakikita niya ang bawat sitwasyon ng bawat isa. Hindi ko kayo kilala, pero ang Panginoon kilala niya kayo. Alam niya yung bawat mga pinagdadaanan ninyo. Itaas mo lang ang iyong kamay, kapatid, at nais kitang ipanalangin. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, ipapanalangin kita. Just raise your hand higher to the Lord. And meron pa akong challenge, mga kapatid. And you know in your heart na this is your first time or second time o ilang beses ka na rin nakapunta dito. At ikaw ay tinatawag ng Panginoon sa isang dakilang misyon. I want to pray for you.
na hindi mo magagawa yan pag hindi mo pa tinatanggap si Jesus as your Lord and personal Savior, I want to pray for you ngayong umaga na ito. Itaas mo lang ang iyong kamay at ipag-pray kita. Kung hindi mo pa hindi ka pa naging totoo na tanggapin si Jesus, I want to pray for you. Hallelujah. Nais ko munang ipanalangin yung dalawa. Hallelujah. Yung dalawang kanina na pa-challenge ko. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa umagang ito na iyong pagsama sa amin ng iyong banal na Espiritu. Nakikita mo yung mga kamay na ito, Panginoon, na nagtaas. Lord, nasa moment sila, Panginoon, na kung saan ini-encounter mo sila sa buhay nila. Kilala mo sila, Lord, na meron silang mga pabigat na pinagdadaanan sa buhay nila, Lord. I pray, Father God, na samahan mo sila, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito. Hindi lang sa oras na ito, Panginoon, kundi sa pang-araw-araw nilang buhay. I pray, Lord, ano man yung mga challenges na ito na pinagdadaanan nila, bigyan mo sila, Panginoon, ng kalakasan, O God. Tulungan mo sila, Panginoon, kung paano lutasin ito. Lord, sa iyo sila nagtitiwala, O God, dahil alam nila that apart from you, they are nothing, O Lord God. Hindi nila magagampanan, hindi nila magagawa ang mga misyon, Panginoon, hanggat meron silang mga kabigatan, Panginoon, na nararanasan. Tulungan mo nga po sila, Panginoon, Lord God, na mapagtagumpayan ang mga sitwasyon na ito, Panginoon. Yung mga mahihirap na sitwasyon ng aking mga kapatid na ito. Tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon muli. Tulungan mo sila, Panginoon, kung ang problema nila, Panginoon, ang kanilang mga finances, ang kanilang mga pamilya. Lord, tulungan mo sila, Panginoon, na makabangon muli, O God. At gayon din po sa kanilang mga pamilya na nangangailangan ng kagalingan, Lord God. Tulungan mo sila, Lord. Ipataw mo, Panginoon, ang iyong mga pangyariang kamay, Panginoon, sa mga nangangailangan ng mga pamilya nila ng kagalingan. In the name of Jesus. At sa mga kapatid ko na nagtaas din, na wala ka pang relasyon sa ating Panginoon, hallelujah, tanggapin mo siya sa araw na ito dahil, kapatid, hindi natin hawak ang buhay natin. Anytime, anywhere, pwede na tayong umuwi sa ating Panginoon. Ang sa akin lang, mga kapatid, magkaroon ka ng kasiguraduhan na ang pupuntahan mo, paglilisanin mo ang mundong ito, ay sa langit ka mapupunta. Hallelujah! Kung ito ang nais mo, kapatid, wala ka pang kasigurahan. Kung putol yung ugnayan mo sa ating Panginoon, siya ay tinatawag ka sa umagang ito. Ikaw na, kapatid, ang kanyang hinahanap, na matagal nang hinahanap ng nawawala, na nais ng Panginoon na ibalik kanya muli sa kanyang banal na presensya. Kung ikaw nga to, kapatid, itaas mo lamang ang iyong kamay. Huwag kang mahiya, kapatid, dahil ganyan din kami nung kami ay tinawag ng ating Panginoon. Salamat sa kamay na yan. Salamat. Thank you, Lord. Hallelujah. Sino pa, mga kapatid? Just raise your hand higher to the Lord, kapatid. Huwag kang mahiya. Hallelujah. Sundan mo lang ako sa panalangin. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na nagtaas ng kanilang kamay. Lord, narito sila nagpapakumbaba. Isinusuko nila ang kanilang buhay sa iyo, Panginoon. Dahil, Lord, na naintindihan nila ang mensahe nito na kailangan na maranasan, makilala kanila, tanggapin kanila bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay upang maging malinaw sa kanila, Lord, ang kanilang misyon at ang kanyang destinasyon, Panginoon. Na, Lord, na pagtatanggapin kanila bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay nila, Panginoon, ay sigurado na, Lord, yung eternal life na ipagkakaloob mo sa kanila. Kaya, kapatid, sundan mo ang aking panalangin sa iyong isip lamang. Hallelujah, Ama naming Diyos. Ako po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang pagkakasala sa iyo. Tunay nga po, Lord, kilala mo ako. Marami po akong mga pagkukulang sa iyo. Lagi na lang akong nagdadahilan sa iyo, Panginoon. Alam po, Lord, na tinatawag mo ako. Kaya nga po, Lord, ano man yung mga nagawa kong pagkakasala sa iyo, Panginoon, patawarin mo ako. Tulungan mo ako, Panginoon, na magbagong buhay ulit, Panginoon, kasama ka. Sa araw na ito, Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Diyos at tagapagligtas aking buhay. Pumasok ka sa buhay ko, Panginoon, at tulungan mo ako, Lord, na magamit mo din ang buhay na ito para sa iyong kalwalatian. Salamat, Panginoon, sa araw na ito dahil nakilala kita
Alam ko na, Panginoon, ang patutunguhan ko, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo sa akin. Ako na lang ang magpapanalangin sa mga kapatid. Thank you, Lord, sa mga kamay na ito na nagtaas, nagsugo ng kanilang buhay, Panginoon. Thank you, Lord, dahil alam po namin, O Diyos, na libo-libo ang nagdama ngayon sa iyong kalangitan. Dahil sa mga kapatid, nagsugo ng kanilang buhay sa iyo. Salamat, Panginoon. Dalangin ko, Lord, pagpalain mo sila, O Lord, gayon din po ang kanilang pamilya. Samahan mo sila, Panginoon, sa kanilang Christian na paglakad, Panginoon. May mga kakaharipan man silang mga pagsubok, ngunit nandyan ka, Lord, laging nakaagapay. Andyan yung kanilang mga cell group, O God, ng kanilang faith community, Panginoon, na siyang aagapay sa kanila, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. At nais ko din ipanalangin ang lahat ng mga mentor, lahat ng ating mga cell group leaders, lahat ng mga future preachers, O God, lahat ng mga ginagamit ng ating Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang salita. Just raise your hand. I want to pray for us all. Itaas lang ninyo ang inyong mga kamay, mga mentor, mga leaders. Hallelujah! Hallelujah, Lord! Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid. Lord, ang mga leaders, ang mga mentors, ang mga preachers, oh God, na ginagamit mo sila, Panginoon, na maging daluyan, Panginoon, ng iyong mga salita. Na ginagamit mo sila, Panginoon, para mag-equip, magturo, Panginoon, sa mga nasasakupan nila. Dalangin ko, Lord, na pagpalain mo ang aking mga kapatid na ito. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang banal na Espiritu, mga Panginoon, ang siyang nagpuspos at magbigay ng kapangyarihan sa bawat isa, Lord, na para magawa po namin ng may katagumpayan ang aming mga misyon, Panginoon. Dahil tunay nga po, Lord, hindi po namin ito magagawa apart from you, Lord God. We can do, Lord, dahil nandyan ka. We can do all things through Christ who will strengthen us and by the power of the Holy Spirit, Lord God. We thank you, Lord, and we praise your name, O God. At tinataas ko, Lord, ang lahat ng mga narito, Panginoon, na inuna ang iyong kaharian. Dalangin ko, Lord, i-cover mo silang lahat, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Lord, dalangin ko, Lord, na lalabas sila